Face to face dito sa Kaitan in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Patrick, at ang kanyang inirereklamo ang kanyang asawa. Narito po si Apple. Apple, Patrick, Ate Pia, Kuya Ana. Pareho naman yung sinabi nyo na gusto nyo magkabati. Batian naman kayo. May anak kayo, di ba? Opo. Patrick, mauna ka na. Gentleman, batiin mo naman. Apple. Lumapit ka naman at batiin mo lang na maayos. Sige. Kailangan, Paul. Paul. Tunay at komplikado ang mga problema nyo. Pero the way you approach it will determine kung masosolve o hindi. So, ate? Ginawan ko siya ng siguro mga top 3 topics natin, then doon natin ilagay yung diskusyon. So number 1 is the issue of domestic abuse. Pag sinabing domestic abuse, kadalasan na iniisip is yung ang babae ang binubugbog, either physical abuse or emotional or financial. So ngayon, in the case here, ang nagrereklamo si Patrick, sinasabi niyang siya daw ang abused. Kaya tawagin kong domestic abuse. Then the second part is the responsibilities of a husband and a wife. Legal ba kayong mag-asawa? Hindi po. Hindi. May anak ka sa iba, di ba? Opo. Kinasal ka? Hindi po, hiwalay na. Ikaw, kasal ka sa iba? Wala po. Kasi kung hindi kayo kasal sa ibang tao, pwede kayo magpakasal, balang araw, kung gusto nyo. Kaya ako tinatanong yun dahil merong mga obligasyon sa batas na iba kung kasal ka, iba kung nagsasama pero bawal magsama, at iba yung nagsasama na hindi bawal magsama. And then yung pangatlo, tungkol dun sa the right of every Filipino to primary health care. Unahin ko muna yung the right to primary health care. Masasabi ko siguro from the time na naging senator ako, which was 2004, and 2024 na ngayon, so 20 years na, malaki na rin yung improvement natin sa healthcare. Dati talaga, wala ka halos makuha sa ospital kahit na ikaw ay may PhilHealth. Ngayon, marami ng libre na serbisyo. Kaya nung sinabi mo at sobra akong nabagabag doon na itatakbo mo na ang anak mo kasi nagsusuka. So for me, basic yun na sana na ibibigay naman ng health center at saka ng ospital. Dun sa mga nanonood, ang ospital hindi pwedeng tumanggi pagka-emergency. Pag life-threatening. Yun, oo. Okay. Even yung PhilHealth ngayon, sabi nung, hindi ako membro eh. Meron na rin on-site na registration, may malasakit center. Talagang pagka nagkagipit-gipit, bilyon-bilyon ngayon yung iba't ibang klase ng ayuda, kailangan mo lang i-access. Ba't hindi nating padaliin? At doon kami nagkakasundo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, di ba na nung kausap natin, Tena, they'll try to use information technology, apps, etc. Papadaliin nila. Mangulit lang, nasa ng PhilHealth, nasa may malasakit center ba dito, may DSWD ba dito, no? At meron yan, may pondo yan. So, balik na tayo sa domestic abuse. So, historically, acknowledge na ang kadalasan na biktima ng domestic abuse ay babae. Na yung batas natin na violence against women ay dahil yon sa historical na pang-aapi sa kababaihan. Ibig ba sabihin walang violence against men? Meron din naman. Ang lalaki, pag siya naman ang nasaktan, pwede naman gamitin ang pangkaraniwan na provision sa revised penal code, which is injuries. Whether it's grave threats or coercion or physical injuries. But Nandun naman yon. Yung batas lang para mabasa ko sa inyo, ha. The family code states, the husband and wife are obliged to live together. Hindi kayo husband and wife, ha, pero parang, di ba? So dapat naman yung turingan nyo, parang di namang totoong mag-asawa. Observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. So sabi, respect, love, help, and support. So, kung nakasakit ka sa kanya, may laban ka. Nasaktan ka. So, pwede ka pumunta sa korte. Gusto ko ngayon pumunta doon sa, ba't ba kayo napunta sa ganito? Kasi ang hinihingi niya is respect, love, and support. Naibibigay mo ba? Hindi po. Now, hindi ko sinasabing dahil ganon, upakan ka niya, batuhin ka na ng mainit na mantika. Wala akong sinasabing ganon. Pero Diyos ko, feel na feel ko siya. Karga-karga mo yung baby mo, magtitinda ka, tapos titipirin mo yung gastos araw-araw para may paninda ka. Nabenta na yung kalan, patawarin. Gusto mo magsama kayo, may obligasyon ka doon.
Ano ba plano mo sa buhay? Para maliwanag sa kanya. Kasi kung hindi maayos, sasabihin ko sa kanya makipaghiwalay ka na. Bakit pa? Ikaw na lang din naman ang gumagawa ng lahat. Umiinit lang ulo niya pag nakikita ka niya. So, desisyon mo yon. Kung balak mong magsama kayo na isang responsabling partner, o hindi. So, kayo kukuha ng pera. Tapos sasabihin mo sa kanya, umutang ka. Ba't hindi ikaw umutang? So let me start with issue number 1, poverty. It is an issue, but it is not the only issue in your relationship. Ako naniniwala sa'yo, Apple, na kung may nagawa kang you regret, you're not proud of, hindi dahil materialistic ka or dahil gusto mo yon, but tingin mo wala ka namang magagawa pang iba. Patrick, sa'yo din. So, if wala kang doctorate degree, wala kang napaka-high-tech na degree from TESDA, hindi ka computer-coded at iniisip mo, sayang kung marami lang sana akong pera, hindi nangyari to. That's only half true, di ba? Kasi kung sasabihin mong mahirap lang ang mag-partner or mag-asawa na may abuse, pwede mo sabihin poverty. Pero napakaraming mayaman naghihiwalay. May mayaman nga na napapatay nila asawa nila, di ba? So, ibig sabihin, yung issue ng poverty at pera is a big factor, but it's not the only factor. So, why do I mention that? Kung pareho kayong parang nawawalan ng pag-asa, pero masipag, may ambisyon, gusto ng fairy tale, meaning, kung walang sakit, baby mo, may konti kang pinagkakitaan, baka less mo siya napapagalitan. Kung may trabaho ka parate, kahit gusto ka niyang bubungangaan, mababawasan yon. But let me acknowledge, poverty is an issue, pero i-acknowledge nyo rin, hindi lang yun yung issue. Tingin ko, pumunta kayo dito, hindi lang para malaman yung batas at yung legal. Yes, may complaint ka, may counter-complaint siya, but obviously, pumunta kayo sa show to see kung makakatulong kami na maayos din yung problema niyong dalawa. So, Apple, mahal mo siya? Mahal ko po. Oh, ikaw, mahal mo? Opo, mahal na mahal. Mahal na mahal. Di ba yung first issue is poverty? The second issue that I want to bring up is commitment. Gusto ko lang i-emphasize sa inyo na you can use all kinds of word. Mahal kita, I care for you, I miss you, I like you, I will serve you. Real love is not only an emotion. Kailangan may commitment. Biblically nga, sabi babae, submit sa lalaki. Pero lalaki, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal sa iyo. Ang anak ng Diyos, ibinigay at pinako sa krus para sa iyo. Payag ka bang pakuin ka sa krus para sa Kanya? Sa mantikang mainit pa lang, may ilag ka na oh. Pero ikaw din naman, willing ka rin ba mag-submit sa Kanya? That's where commitment comes in. Habang magkahiwalay kayo, you have to keep asking yourself, hanggang saan yung commitment ko? Which goes to my third issue, sabi nga ni ate, minsan, pantay-pantay lahat, pero minsan may perspective, may point of view. Ito yung sinasabing gender-based. Ang lalaki kasi, pag inulit mo ng mahigit 2 beses, minsan nga 2 beses lang, ang tingin na niya yung dakdak. From a woman's perspective naman, Patrick, especially nanay siya na hindi niya mabitawan yung anak dahil may sakit, di ba? Everything is urgent. Everything is life or death. So meaning, kung hindi ka man makakuha ng trabaho, importante sa kanya marinig. Sabihin mo man lang ng, love, naghahanap ako. Kailangan yung usap mo, may assurance. I'll end here, it's not what you say, it's what they hear. So, kahit ulit-ulitin mo, kung hindi niya naririnig, kailangan natin ng trabaho, baliwala yun. Ikaw din. Kahit, alam ko na, tigilan mo na ako. Kahit anong sabihin mo ganun, hindi susunod yan. Until napapaliwanag mo. For me, you have to resolve those issues. Kasama sa commitment, yung commitment na walang physical at verbal abuse. Kailangan nyo mag-usap anong acceptable o hindi sa inyo. I want you, Patrick, to tell Apple, ano bang commitment mo sa kanya in terms of trabaho? Kasi tingin ko feeling niya, happy ka na ng papetiks-petiks ka lang. Nahihirapan ka ba talaga kumuha ng trabaho o happy ka talaga sa papetik-petiks lang? Narinig mo siya, di ba? Sabi niya, parang feeling niya, kadarapan na makahanap ng gamot. Ang feeling niya naman sa'yo, hindi ka gagawa ng paraan. Sasabihin mo lang, punta mo na lang, utang ka na lang doon. Important issue na I think we have to address, lalo sa harap ng mga mahal mo rin, like parents mo. Pag sinabihan mo yung
partner mo na pokpok, masakit yun. Just because something happened or is true, hindi ibig sabihin na walang trauma yun. Na-explain naman yan, tinanggap mo. Meaning, Patrick, kung gusto nyo magkabalikan, kailangan sigurado ka rin sa sarili mo kung tanggap mo yun o hindi. Kasi sa akin, kung hindi mo mapapangako sa kanya na never mo ididin sa mukha niya yun, huwag na kayo magbalikan. Kasi masyadong masakit yun. Tsaka habang bata pa siya, pabayaan mo makahanap siya ng partner na buong-buo yung pagmamahal sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin, Patrick, na buong-buo mahal ko sa iyo, tapos yung pala, iniinda mo na may ganun parte ng buhay niya. But ikaw din, Apple, so kung mag-commit siya na maghanap siya ng trabaho, bigyan mo ng konting puwang, you have to encourage each other Sabi niyo, hirap ng buhay. Hindi niyo malalabanan yung buong mundo habang kayong mismong dalawa ang nag-aaway. Patrick, ano ba talagang hilig mo? Ano pa ang mga gusto mo na pagkakakitaan? Magluto po. So, luto, pag-aaralin ka namin. Habang nag-aaral ka magluto, bibili muna tayong kalan. Pag may pasok ka, pumasok ka. Pag wala, tutulong-tulong ka rin. Opo. So, we'll give you this opportunity. Ikaw ba, kung pagbibigyan ka ni Apple, desidido ka bang makahanap ng trabaho at hindi lang trabaho career ang gusto mo di ba? No. Apple. Tatrabaho naman ako Okay naman po kami pagka may trabaho po si Patrick. Hindi naman siya pabaya sa pamilya. Lahat naman ng sahod niya binibigay niya sa akin. Yung sinabi ko po sa inyo na pinagkakitaan ko po, siya po yung nagluluto ng toge po, yung okoy. Siya po yung tiga-luto. Nagtutulungan naman pala kayo doon. Ako po yung tiga-balot, saka yung Okay. tiga-tinda. Kaso po, yun nga po yung nawalan siya ng trabaho. Naubos yung pinagkakataan namin. Napaka-obvious na gusto niyong magkabalikan. Napaka-obvious na mahal niyo ang isa't isa. Iwanan na natin yung nakaraan. May mga bagay na hindi nakakaganda sa present na kailangan iwanan natin doon. Napakabuting babae na ng iyong asawa and give her a chance. And ang natutunan ko dito ngayon sa inyo, love is not enough. Hindi pwede yung I love you, tapos mabubuhay na tayo. So tutulong ang programa at maraming salamat, Patrick. Angel, maraming salamat sa ating pagbabalik. Si Florence ay kakaiba po ang kanyang situation. Plus size, binubuli dahil pag sumasakay sa trike o di kaya sa jeep, minsan nagbabayad na siya ng pangdalawa para lamang hindi magalit yung may-ari ng jeep at tricycle. Pero binubuli pa rin po siya dahil big size. Ano kaya ang payo na ibibigay ni Kuya Alan at Ate Pia kay Florence? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng... Matapos magkaayos sa Cayetano in Action sina Patrick at Apple, hindi lamang naayos ang kanilang pagsasama, kundi nabigyan rin sila ng pagkakataong magsimula muli. Natanggap na rin ni na Apple at Patrick ang mga handog na dagdag paninda sa sari-sari store, mga kalan at food cart, pati na rin ang mga lulutuing okoy at street food na handog ng programa para sa kanilang bagong kabuhayan. Ngayon po na may mga pinagkakaabalahan na kami, may paninda na kami dahil kay Kuya Alan, Ate Pia, and Tito Boy na binigay nilang pang-negosyo sa amin, malaking tulong po yun na iwas away na rin. Kaysa mag-away, magtulungan na lang po kami. Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, maraming salamat po sa natulong niyo po sa amin.